Yes, 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 guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung anong oras man ito na napapanood ang video ito, guys, bahala na kayo. Magandang umaga, gabi at tanghali sa inyo. Magandang araw. Today is January 8, Monday. 12:28 PM na, guys. Medyo bull yung bull market na inaasahan nyo nag-dump. So, sabi ko nga sa inyo, hindi na bagong bagay yan. Talagang ganyan sa crypto, guys. Medyo masakit lang dun sa iba syempre kung hindi mo pa ito nararanasan. Ganoon naman kahit sa relationship eh. Hindi mo mararamdaman na masaya ka sa karelasyon mo kung hindi kayo nag-aaway, 'di ba? Hindi mo na mararamdaman sa hindi mo kasi mararamdaman ang success kung hindi ka nag-failure. Parang ganoon. So, sa Bitcoin din ganoon din siya. Hindi puro pabay lang. May pa-down talaga, downside. At marami namang spekulasyon bakit nagkaganon. At yun na nga, malapit na kasi approval ng Bitcoin ETF. So, yun yung mga institusyon na parang sa US, 'di ba, yung mga pati yung mga lolo't lola na alam nila na yung funds nila pag nandun, yun yung mga institusyon, mga ETF, yung sa mga Nasdaq, yung mga ganon, or iba-ibang institusyon na malalaking company na kunyari bibili ka sa Tesla, ganyan, sa Google, alam nila natataas yung value no sa malalaking kumpanya, Coca-Cola or iba-iba. So doon yung nabibili. So si Bitcoin kasi papunta siya sa ganun. So maraming mga buyer na, na maging possible na maging buyer din ni Bitcoin kasi nga ma-add na si Bitcoin ETF. So ayun yung usap-usapan na need mo nang mag-dump parang same dati sa gold bago na add sa Bitcoin gold ETF dati. So need mo na mag-dump para maraming buyer. Ang manipulation kasi yan eh. So possible na maraming magiging buyer kaya yung mga market maker bulto nila mabibili. So parang gagawa sila ng istorya to dump the market price and then bago sila bumili ulit. So nangyayari yun kahit sa forex or sa kahit anong trading platform na um, company or institution, nangyayari talaga yung guys. So, dun sa iba na hindi alam yun, na bago sa crypto or bago sa trading, talagang makakaramdam ka ng masakit na kumbaga sunog. Kaya nga lagi sinasabi na dapat yung ilalagay mong pera extra mo lang. Kasi kung hindi malakas ang dibdib mo sa mga ganitong negosyo, eh baka mabaliw ka. Lalo na kung hindi mo extra pera. Kaya lagi sinasabi dapat extra pera mo lang ang ilalagay mo para hindi masakit. Marami nagsasabi pinagtatawanan tayo or ano na kung extra pera ko lang daw to, ibig sabihin extra pera ko lang. Paano pag sinabi ko pong extra pera ko lang, mayayabangan kayo sa akin, 'di ba? Pag sinabi ko naman na gano'n naman, parang wala kang pupuntahan no. Pag sinabi mong extra pera mo lang, mayayabangan sila. Pag sinabi mong hindi naman, ay sinabi mong yan lang talaga yung pera ko, tinodo ko na lahat. Marami magsasabi na mahirap yan, ganito ganyan. Bakit ka nagsusugal ng ganong kalaking pera? Parang ganun, parang sugal na yung mangyayari. So sabi ko nga sa inyo, ang dami ko naranasan bull market, bear market, bull market. Ang dami yung iba talagang magkakaroon ka pa ng... Kasi kalaban mo sarili mo eh. Kung magbabay ka na o magsisell ka na eh. So, ayun. Kaya dun sa iba, much better nga kung bibili ka ng asset dun sa mga malalaking lalo sa crypto, dun ka na sa bibili sa top. At least hindi man bababa yun ng todong baba kasi nga institution na yun like Bitcoin, Ethereum, yung mga nasa top 20. Ayun. Kaya kung ganun yung mindset mo na naghihintay ka lang lagi na tataas, hihintay ka na mataas. Kasi bottom line na lang to guys numbers lang yan eh. Hindi pa naman yan magiging sayo kung hindi mo withdrawin, di ba? Kung tumaas kunyari nag bull market, sample ito nasa kunyari 15 million yan or 13 million o magkano ba yan? Aabot ba yan ng kunyari umabot yan ng 100 million? Hindi naman yan magiging sayo kung hindi mo mawi-withdraw. Number lang yun na nandiyan nakikita mo online. So check natin si excess. Saan na ba yun?
Ayan, bumagsak siya. So sa mga opportunity, sa mga whales, or kung sa mga nagte-trade talaga, kahit mapaano man yan institusyon, basta nag-sell, opportunity lagi yan. Laging opportunity pag nag-sell. Sa iba naman, nagkakaroon ng takot. Ayan, 15M siya. So, halimbawa, umabot mo yan ng 100 times 10, 150M. Hindi naman akin yun eh. Hangkat di ko wini-withdraw. So parang ganun din sa iba. Yung mga, sayang dati magkano na tong pera ko, ang laki-laki na, ganito ganyan. Sasabihin ng iba. Ganyan, portfolio mo lang yan. Pero hanggat di mo wini-withdraw, hindi yan totoong pera. Okay? So by the way, mamaya pag-usapan natin yan. I-restrict muna natin, sayang oras. Stick natin, guys. So hindi ko naman kailangan mag-explain to convince you na mag-invest sa crypto. Nasa sa inyo yun. Buhay nyo yan, sarili nyo yan, pera nyo yan. Kayo ang may hawak ng dashboard nyo, kayo may hawak ng mouse nyo, kung mouse man gamit nyo, keyboard nyo, kayo may hawak nyan guys. So kayo pa rin pipindot. So ulitin natin, ang mga bidyong aking pinapalabas dito sa aking channel ay hindi po financial advice at wala po akong karapatan magbigay ng advice sa inyo ng totoong mangyayari sa market. Kahit sino naman tao kasi never ma-predict yung market. Okay? So ayun, kaya lagi ko sinasabi, extra pera nyo lang dapat para at least hindi masakit. By the way, monitor din kayo dito ulit kay DeFi Llama. Makikita nyo dyan yung mga DeFi, mga yield, kung ano man, yung mga linalagyan ng mga investor. At least mauuna kayo sa market. Pero syempre, yun nga, isa to sa magiging parang libro mo sa pag-aaral ng crypto. Makakatulong yan syempre. At syempre, itong CoinGecko, makakatulong din yan sa'yo. So, tinan nyo guys, 93, di ba? 97 yan. Ang daming nag-TP. So, ganun. Kasi ang laki ng bumaba. Laki ng bumaba sa market, guys. Okay. Saan na tayo? Ayan, trending. Ito, pag mga ganito, time to buy to eh. Ito si QQ Ino. Avalanche to. Para siyang meme token ng Avalanche. So bumagsak siya guys. Ito actually pag ganito, time to buy talaga yan, mga ganyang opportunity. So nag-start siya December 14, pinakamababa niya 800, 578. Ayun nag 20,000. Just imagine that kung dito ka nakabili, 578. So December lang yan, wala pang 1 month yan Ano pa lang ngayon? 8. So bukas 1 month na siya. So imaginein mo yan. Dito ka na lang kunyari nag-TP sa 17,000 from 500. Just imagine that. Magkano yun guys. Kano nga ulit? Dito ka nag-TP sa, dito na lang muna sa 15,800. 15,800 divided by 578. Imagine mo, 27 times yung pera mo. Wala pa isang buwan. Ganun sa crypto. Ibig sabihin, ang nakikita nyo kasi, yung laki ng inangat niya times ilan yun? 27x yung inangat niya. Pero possible din 27x din ang ida-down niyan. Ganun talaga sa crypto. Kaya kung bibili ka ng asset sa crypto na ayaw mo may stress araw-araw, ang bilhin mo yung nasa top 10, top 20. Kasi hindi yun babagsak ng 20x. Malabo yun yan. Kunyari mag 20x pa yan. O di magkano na lang yun. Di ba? Ang ibababa. Pero yun nga lang, pag dito sa top, hindi rin siya ganun magta-top na times 20 yung itataas niya. So, hindi siya ganun. Kaya, kung ayaw mo may stress araw-araw sa bull market or bear market na nakikita mo, kasi the more na lagi mong tinitingnan, the more na patatagan nga to eh. Kunyari, umabot ito sa akin yung asset ko na lang dito sa AXS. Patatagan yan. Baka mamaya, kung mahina-hina yung loob ko, kunyari, nag-bull market na yan, kakapiranggot, umabot, kunyari ito ng, di ba, 15, umabot ng 50M. So, magwi-withdraw na ba ako nun? So, parang ganon. Hindi naman yun yung goal ko. Ang goal ko, mag 8,000 si AXS eh. So, pag nag 8,000, saka tayo magtitipi. Hindi pa siya nag 8,000. So, hangkat, kunyari, 7,000, hindi pa tayo magtitipi niyan. So, patatagan lang talaga ng loob. Kung halimbawa, hindi mo siya extra pera, okay lang yun. Pero kung extra pera mo na, much better magtipi ka na habang maaga. Pero yun nga, kung may stress ka lang naman na mag-view, tapos nakikita mo nag-bear market, makakadagdag kasi yan sa anxiety mo guys. So sinasabi ko kasi, kalaban mo kasi yan sarili mo. Kalaban mo yung
kung papaano ka mag-handle ng emotion. Kahit sa trading, ganun. Kaya, advice lang yon. Nasa sa inyo naman kung accept nyo. Ano pa ba? Ganun sa crypto, wala naman tayong mababanggit na iba. Basta, papunta na kasi sa bull market. Yun ang sabi nila, speculation. Ganun naman lahat. Pag nag-halving, talagang pa-bull market yun. So, kung ikaw ay malaking institusyon, gagawa ka ng issue para mag-bear. Para pag nag-bear, doon ka bibili. Mag-bear onte, sa madaling salita. Bumaba onte, saka ka bibili. Bago siya mag-buy. Ganun naman yun. Ganun kahit sa Forex. So, by the way, ganun lang talaga guys. At na-inform ko lang kayo na sa mga mangyayari sa crypto industry. Kaya, huwag ka na lang tumingin muna para hindi ka ma-stress. At by the way, pag pa-bear market kasi, opportunity lagi yan sa mga buyer. Doon naman sa mga baguhan, ano yan, para magkakaroon ka na ng kaba. Yung mga retailer na trader. So, gagawin mo, magsisell ka. Kasi, mangyayari sa'yo, sell low, buy high. Nagbenta ka ng mababa, bibili ka ng mataas. So, ayun, dapat buy low, sell high. Okay? Bibili ka mababa, benta mo mataas. Okay, so alright. So, today is January 8, Monday, 2024. So, ang update natin, meron tayong 39,751 sa ating XS. See you again tomorrow, guys. Sabi ko nga, patient is virtue. So, the more na tawag dito, naghihintay ka, ganun naman. Yun naman talaga ang may reward. So, kung ako tatanungin nyo about TXS, syempre, institusyon para sa akin to. Bumabagsak siya. Pero sa mga NFT game category kasi, siya pinakamalupit. Malupit sa malupit. As in, malupit. Tapos, meron siyang, may maraming NFT game. Marami naman dyan mga sikat na, pero wala silang ganong karaming player na kaya ng Axie. So, ayun lang naman. Kaya dito pa rin tayo. At meron din naman tayo mga ibang asset. Nandiyan naman yan sa iba kong video. Check natin nga. Diyan naman sa iba kong video. Makikita natin yan sa content. Content nga ba? Ayoko kasi magbukas ng pabigla-bigla dahil hindi ko na nga ito pinag-iisipan. Wala nang edit-edit. Siyempre baka may makita kayo yan. Uy, may makita kayong kagkaiba. So, siyempre, mahirap. mahirap di ba? So, ano bang pwede kong gawin para hindi nyo makita? Baka kasi may mabview ako na risky ba? Magbasa na lang tayo ng comment muna. Okay. Okay, si Sir Deo Filsler design. So, Deo R1. Okay. Lods, hindi ko extra pera. Naku po, ito na. Hindi ko extra pera ang pinag-staking ko sa AXS. Kasi umaasa ako na tataas ang crypto AXS after ng halving. So, okay naman. Okay naman yun, sir. Pero syempre, kung hindi mo pa... Okay siguro, ma-advise ko kung maraming beses mo na naramdaman ang bear market. Pero sir, ang kalaban mo dito, sir, emotion. So, pag bumagsak kasi pera mo, ay bumaba yung value ng binili mong crypto, baka mamaya mag-iba ka ng emotion, manisi ka pa, di ba? So, pag hindi mo kasi sir extra pera, parang sugal yan na linalagay mo yung sabagay kung inaral mo naman, pero nasa sayo pa rin yan, sir. Basta hindi tayo nagsasawang magbigay ng advice na dapat yung extra pera mo lang talaga para sa akin kasi lalo na kung baguhan ka sa crypto, sakit yan, masakit yan, magkakaroon ka kasi ng anxiety yan sa brain kasi ang kalaban mental aspect. Kaya bahala ka, sir, basta choice mo naman yan. Pero lagi kong sinasabi, lalo na sa lahat ng mga viewer natin, na extra pera mo lang, yung hindi ka masasaktan. Yung kung mag-zero man si Axie, mag-zero man yung value niya, yung perang inilagay mo, hindi masakit sa bulsa. Pero by the way, bahala ka, buhay mo yan. Okay, Ariel Gido Cruz.
Mga lods, hanggang kailan ang excess staking? Ito nasagot na natin sa ibang video. Medyo yun nga lang, admit naman tayo doon, admitted tayo na yun nga, hindi kasi nakategorize yung mga bawat tanong, kaya ay okay lang yun. Yun ang gusto ko eh. Channel ko to eh. Kumbaga, may mga nasa ibang video na kasi yung sagot nun. Pero syempre, pagbibigyan natin si Sir. Okay, check natin para ma-aware din yung iba. So ito yung Axie staking, okay? Hanggang kailan daw ito? Para lang ito sa akin sa computation ko. Para lang ito sa akin. Ulitin ko ha, hindi ko alam kung mali ito o tama, pero para sa akin, based sa aking expertise ba matatawag doon, or experience pala sa crypto industry. So ang tanong, gaano ba katagal aabot ang excess? Okay, ulitin natin, staking. Ulitin natin, depende pa rin sa may-ari yan ha. Depende pa rin sa kanila yan. Kung hanggang kailan nila i-launch yung staking. Pero kung base sa circulation, ito kasi circulation guys, ito yung excess na nasa labas na ng supply. Ibig sabihin, nailabas na to nung, ito kasi nasa solidity yan eh. Nasa program yan nung AXS, parang tawag ito. Yung solidity niya. Or, ay, naghahanga ako ngayon. So, bali ito yung pinaka-supply niya, total supply niya guys. Nasa AXS Mother Wallet pa yan, sa madaling salita. So, 270 million. Check natin ha, para alam nyo. Ibig sabihin, 270, so ulang pa isa. Minus natin itong circulating supply. 1, 3, 5, 2, 7, 8, 6, 1, 0. Okay. So, meron pang 134 na AXS na nasa loob pa ng wallet ng mga owner or nasa solidity pa. Ngayon, dahil sila naman ang big holder niyan, naka-program na yan, na pwede sila magbigay ng staking reward galing dito sa mga natitirang AXS. So, kung titingnan natin guys, ang binibigay na daily reward, eto may mga, hindi naman kasi lahat nung 100 plus na yon yung 100 plus na to, nag-staking. Di ba? Hindi lahat. So, parang nag-stake lang dito sa program ni Axie is nasa 53 lang. Kaya ang total na ibibigay na reward ng AXS ngayon, na reward sa mga nag-stake, eto lang 50,000 per day, daily. So kung i-divide natin sagad yun sir ha, i-divide natin sagad, ayan, divide natin dito sa daily reward, ito pa yung natitira sa wallet ng solidity ng Axie. Okay, so i-divide natin yan, 50, 1, 5, 6. Meron pang 2,666 days pa bago maubos yung pinaka-supply kung magbibigay ng reward si Axie na ganito. So, kung i-divide mo yan, sir, sa 365 days o isang taon, 7 years pa. 7 years pa yan bago maubos. Ano pa lang ngayon? 2024. Plus 7 years. 2024. Gawin na natin, napaka-basic. Yan. 2031. So, kung ilang taong ka ngayon, plus 7 years mo pa bago yan maubos. Ang malupit niyan, the more na marami mag-unstake dito, the more na bababa naman yung ibibigay niyang percentage. Ibig sabihin, bababa yan. Bababa ang bigay. Kunyari, dumami yan, naging 60,000, 60 million. Bababa din to. So, liliit din yung ibibigay niya daily. Kaya possible, mga ganun rin, approximately 5 to 7 years bago matapos, bago maubos. Pero ulitin ko, gaya ng sinabi ko kanina, depende yun sa may-ari ng AXS. Kung ipapastop na nila staking o hindi. Pero sa palagay ko lang, mga 5 to 7 years pa yan. Okay, pero syempre yung value ng AXS nun, pag naubos, syempre, ewan ko na lang, dadami na kasi holder nun later on. Pag dumami na yung demand, liliit yung supply. So, pag lumiit yung supply, naubos na, after 7 years, baka tumodo pa ng todo kasi wala nang ibibigay eh. So, ang liit na ng supply, pero ang dami na ng player, ang dami na ng tumatangkilik sa AXS, lalo na top 1 NFT game siya. So, much better yon na mas maganda nga mag-hold nun after kasi liliit na yung supply eh. So, wala nang ibibigay sa tao, stop na tong staking, tapos ang dami na ng community. So, ayun siya, ayun yung nakikita ko guys. Okay, so alright. Saan na ba tayo? Comment pa rin tayo, comment. Okay. Ayun, nasagot ko na Sir Ariel. Shoutout sa'yo. Si Soting Song. Ito, si
AXS, Axie lang ba ang hold mo ngayon, boss? So, namimili naman tayo, sir. Hindi ko lang nagagawa ng video kasi nga wala na akong edit. Pag bumibili kasi ako ng crypto, syempre makikita nyo doon yung mga wallet ko, yung mga hold ko, yung mga bawat transactions. Kaya hindi ko na ginagawa yan. Kaya nandiyan lang yan sa portfolio ko. Meron akong portfolio ng ito, may mga iba tayong portfolio dyan. So ito, kagaya niyan, ito yung sa mga NFT games token natin. Ayan. Ito si CDFI, launchpad ng nasa iba-ibang exchanger ito guys nasa iba-ibang exchanger yan, kaya bawat exchanger kasi niyan kailangan ko pa ipakita yon. May mga kailangan pa i-click kasi doon na makikita nyo, kaya ulitin ko nga, ito screen record lang. Pag may extrang oras lang to, 20 minutes na tayo nag-uusap. So ayun siya. Sayang oras, no? Ito yung mga ko. Ito si Berry, okay din to. So panalo pa tayong 4,000. Pero ganyan, time to buy yan. Ang sarap mamili ngayon, sa totoo lang. Time to buy talaga kasi nagbumaba eh. Yung iba kasi pag hindi na bumibili kasi sunog na, wala nang pambili dahil hindi nga nila extra pera yung una nilang binili, kaya yun. Yabang na naman siguro ang dating sa iba, pero bahala kayo, mayabangan kayo sa akin. Okay, alright. So yun lang, ito tumaas na 93 lang nagre-record tayo, 94 na siya. So mandaming bumibili guys, kasi pa-bear pa dahil nag-bear, ang daming opportunity. So ganun naman, lagi niyo tandaan yun. Kung sasaliwain niyo yung mga mindset ng ibang retailer, yung mga maliliit na bumibili ng crypto or sa forex, ganun din. So ang iba kasi pag pa-bear na, bumabagsak na, saka sila nagbebentahan. So nabili nila mahal, mabebenta nila mura. Na-fear sila sa mga news. Kaya yan. So ganun naman ang mga market maker, nag-feed ng mga wrong news para maraming matakot at magbenta. Pag nagbenta naman, sila naman ng mga whales, yun naman yung bibili. So ganun po yung mindset kasi ng whales. Pag pababa, saka sila bumibili ng marami. So pagpataas, mag-TP onte, bumaba na naman, bili na naman ng marami. So anong dahilan para bumaba? Magpakalat ng mga news na magbibigay ng takot sa mga nagtitrade. So ganun lang naman, ganun ang merkado guys, para sa kaalaman ng iba. Ganun talaga, ganun talaga nangyayari. Kaya much better, aralin nyo, mag-invest din kayo ng time. Invest kayo ng time at least 1 hour, 2 hours per day. Aralin mo yung gusto mong gawin kung nag-work ka. Pag dating mo, 1 hour lang, 2 hours ng buhay, huwag nyo sasagarin kasi syempre, kung hindi nyo naman ito bread and butter na pag-crypto or trading, syempre ang hirap nun. Kasi mawawalan ka ng source of income kasi yung full-time job mo magsasacrifice. Ulitin natin, pag may pinagbibigyan, may magsasakripisyo talaga. Kaya kung magbibigay ka ng maraming oras dito, may mga oras kang mawawalan sa ibang bagay. Okay? So ayun, nagbigay na naman tayo ng mga wisdom thought. Bahala na kayo kung tanggapin nyo yun ng maluwag sa loob or mayayabangan kayo. Bahala kayo. So ayun lang. Thank you so much again. Update natin January 8. Meron tayong 39,751. Thank you so much again. Napakwento na naman si Mr. KGB Crypto. At see you again tomorrow. Bye-bye guys. Thank you so much sa mga nagfa-follow at by the way, natapos ko na ba yung hindi pa ata. Sorry. Tapusin muna natin. So, shoutout sa iyo, sir. Pasensya na. Wala na kasing edit to. Ibig sabihin ng extra. Ito na. Ibig sabihin ba ng extra nyo lang tong excess staking or portfolio nyo sa space? Siyempre, hindi mo pa naman nakikita yung mga video natin. At hindi mo naman, siyempre kung ngayon mo nga lang napanood, open to judge naman tayo. Bahala ka. Ayun lang, may mga video naman tayo dyan ng asset ko sa Trezor. Hanapin nyo na lang yun sa baba kung magkano yung ETH natin na hold. Bahala kayo kung mayabangan kayo kasi matagal na ako sa crypto. Kung naman kailangan, i-please lahat. Okay, alright. Anong link? Ito, nasagot natin to. Wala naman tayong link, sir. Ito, kay updated lagi si Crypto Game X Dota. Boss, may 50k ako. Ito. So ito, kung may 50k ka ngayon, ito time to buy. Kasi 300 lang si AXS Para sa akin Okay.
So, thank you so much again. See you tomorrow. Wala na tayong intro or ending intro. Thank you so much and see you tomorrow. Bye-bye.